sabi daw libre po yung gamot. May kinalabasan po na bumili po kami sa labas po ng gamot na naghahalaga po ng 10,000. Walang-wala na po kaming pera noon. Kaya nga pala isipan sa amin. Kasi parang bakit kayo pinabili o bakit kayo nakabili? Kami available at nakakuha naman kayo. Natuldo ka na ang usapin sa pagitan ng CNPH Management at isang complainant na taga-barangay Mangkawayan, Calaguas Island, Binsons, Camarines Norte. Ako po si Raymond Roldan, taga-barangay Mangkawayan, Calaguas po. Sa kalukuyan po nung February 27 po na-admit po sa Provincial Hospital po yung aking ama, si Renato Roldan po, na may kaso po ng sakit na diabetic. Actually po, nandun po yung paggagamot sa kanila po sa aking ama. Natunayan po, lumabas po kami ng Friday lang po itong Friday po, nung 16 ata yun, kung hindi ako nakakaano po, 16 ng gabi. Marami po akong mga papel po na hawak na pinaaskaso sa akin ng CNPH po. Nandun po yung paghihirap namin. Patunayan po, sabi daw libre po yung gamot. May kinalabasan po na bumili po kami sa labas po ng gamot na naghahalaga po ng 10,000. Walang-wala na po kaming pera noon. Nandun po yung pag-askaso ko kay Papa, ay totally po ay walang-wala po talaga kami noon. Saan po kami kukuha ng panggamot ni Papa? Sa mga sugat niya po, sa mga antibiotic niya po, sa labas pala po binibili. Ang kamalian lang naman po sa amin, wala po sa amin nag-guide po sa loob ng CNPH po, kasi taga-Calaguas po kami. Anong alam ko po dyan sa loob po ng CNPH. Sana po sa katulad namin pong wala pong pinag-aralan, sana po may nag-guide din po sa amin. Wala din po sinabi sa amin ang pharmacy kung saan po kami pupunta. Opo, nagpunta po kami sa Drug Mart. Hindi nila po sinabi kung babalik po kami doon sa loob ng pharmacy. Katunayan po kasi nagpulong-pulong po kami nung nakaraan po sa loob ng nire-remand ko po yung lahat ng gamot ni Papa na sa halagang 10,000. Wala po kaming ma-refund, kundi ang ma-refund namin lang po 500 pesos. Pinababalik pa po kami ng 3 to 4 months po. Sabi ko sa sarili ko, sa isip-isip ko, sa inyo na po yung 500, kasi yung hirap namin, pagod ko po, ako po yung nagpagod po kasi puyat, pagod, kalalakad ng mga papel kung saan-saan kong ipapasa. Di nila sinabi sa akin kung saan po ipapasa po yung resibo. Wala pong tatak ng pharmacy. Ako pa po yung binatikos nila na kamalian namin. Wala po ako magagawa doon kung kamalian namin po. Sana ginaid nila po ako. Wala pong nag-guide sa akin. Wala pong nagsasabi sa akin ganito. Maraming salamat din po sa mga nagtutulong sa akin kung anong dapat kong gawin. Ang kaso lang po, gusto namin ma-refund po yung gamot po. Kaso lang 500 pesos lang po yung ma-refund po. Yun lang po. Kumusta naman yung bill ni Papa mo? Kasi karamihan nag-e-expect dahil meron kayong PhilHealth at meron namang malasakit, merong MAIP, tapos ay senior citizens pa. Kumusta naman? Wala na bang binayaran sa CNPH? Sa CNPH po, sir, mayroon po kaming natitirang balance po ng 11,000. Kasi sabi nung malasakit po, ang sagot nila lang po 50,000. Pinapabalik po ako ng 28 po para po yung 11,000. Pero ang nakalagay lang po dun sa 10,000, saan ko po kukuha pa po ako ng pamasahe namin papunta dun para i-refund po. Kasi ang nangyayari po sa amin, gastos namin, sarili namin gastos para pagpunta doon. Wala naman po kaming wala naman sa amin sa amin gagayad na ganun. Tapos nangyayari po niyan, sir, totally po ngayon walang-wala na po kami. Salamat po sa nagtulong din po sa amin. Totally po ang aanin ko po ay yung paano namin din po yung balance namin doon, at binababalik po kami ng 28. Sana po ay wala nang pong bayaran na ganun, at pinapabalik po kami sa PCSO na ganun po, kapasa po yung papel. Nanawagan po ako sa lahat po na nakaupo po ngayon sa
ating lalawigan po ng Camarines Norte, katulad po ni Dong Padilla, Gobernador Dong Padilla, lahat po sila yung nasasakupan po ni Dong Padilla, na sana sa katulad namin pong naghihirap, sana hindi na po maulit dito sa nangyari sa CNPH po. Katulad namin po, walang-wala talaga po kami, halos wala na po kami makain, wala na po kami. Mayroon pong isang tao lang po nagtulong sa amin para dalhin po kami dito sa Paracali. Walang-wala na po talaga, kahit na pisong anan, wala na po talaga kami wala po kami pamasahe pa uwi ng Calagua. Ngayon po nasa stranded po kami ngayon sa Paracali ngayon kasi wala na po kami masakyan. Bukas po baka po kami makauwi po ng Calagua. Sana sa katulad ko po, hindi na po ito maulit sa amin. Sa mga kamag-anak ko, sa mga kakilala ko, sana hindi po katulad sa akin na nangyari kay Artemio Bihog Serdon po na sa kaso namin po. Sana matulungan niyo po kami sa mga katulad namin pong naagrabyado. Sana po di na po maulit iyon sa amin kasi grabe po yung pinagdaanan ko po sa CNPH po. Sana matulungan nyo din po yung mga naghihirap, lalo na din po sa katulad ko po na talagang pagod, puyat po yung nangyari sa amin. Malaking pera din po yung nawala sa amin. Ito matapos na magkaharap at mag-usap sa Office of the Governor sina Provincial Health Officer 1 Walter Randolph Halgalado at Raymond Roldan upang ayusin ang reklamo sa CNPH management. Ayon kasi sa complainant na si Raymond Roldan, na-confine ang kanyang ama na si Renato Roldan sa CNPH o Camarines Norte Provincial Hospital sa sakit na diabetes noong Enero 27 taong kasalukuyan. Subalit hindi niya akalain na gagastos pala sila ng malaking pera, samantalang ang CNPH niya ay isang pampublikong ospital. Aabutan niya sa halos 10,000 piso ang nagastos nila sa gamot pa lamang ng kanyang ama at may balansi pang 11,000 piso para sa hospital bill. Anya, wala raw kasing maayos na nagbibigay ng abiso o guide sa CNPH Pharmacy kung papaano ang tamang proseso sa pag-purchase ng gamot sa Drug Mart kung walang available na gamot sa loob ng CNPH Pharmacy. Ito'y naging dahilan umano upang lumaki ang gastos nila sa gamot pa lamang ng kanyang ama. Sa panig naman kabayan ni Dr. Walter Randolph Halgalado, kung bakit kayo napabili sa labas is palaisipan sa amin. Yung mga samantalang nabibigyan kayo. Nagtataka siya kung bakit sa private pharmacy o drug mart bumibili ng gamot ang pamilya Roldan, samantalang may gamot naman sa loob ng CNPH Pharmacy. Sa katunayan, Enero 27 ng unang araw na makonfine ang pasyente ay nakakuha na kaagad ng gamot sa CNPH Pharmacy ang pasyente at marami pang bises na nakakuha ng gamot sa CNPH Pharmacy ang nasabing pasyente. Hinala ni Dr. Halgalado, hindi nakikipag-ugnayan ang kaanak ng pasyente sa CNPH Pharmacy kung kaya't sa mga drug mart ito napipilitang bumili ng gamot. Kung nakikipag-ugnayan lamang sana niya ang pamilya Roldan sa CNPH Pharmacy, di sinsanay nabibigyan sila ng magandang advice na mga kawani ng CNPH Pharmacy at kung sakaling wala talagang available na gamot sa butika sa loob ng CNPH, bibigyan ito ng katibayan na ang pasyente ay naka-admit sa CNPH upang mabigyan ng gamot sa pribadong butika na pinagkukunan ng CNPH. Matapos nga na magkaharap si Dr. Halgalado at Raymond Roldan, nagkaintindihan din sa huli ang dalawa dahil aminado rin si Raymond na may pagkukulang din sila bilang bantay ng pasyente sa CNPH. Sa panig naman ni Dr. Halgalado, inatasan umano siya ni Governor Ricardo Dong Padilla na maglagay sila ng malaking karatula sa CNPH Pharmacy na nagbibigay ng abiso sa mga pasyente na doon makipag-ugnayan upang mabigyan ng maayos na advice o paliwanag kung papaano makakakuha ng libreng gamot para sa kanilang mga pasyente. Naibalik na rin sa pamilya Roldan
ang aabot sa halos 10,000 piso na halaga ng gamot na binili ng mga ito sa pribadong butika sa tulong na rin ni Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla dahil awang-awa ang gobernador sa naging kalagayan ng pamilya. Hindi na kasi mairiripan pa ng pamilya ang gamot na binili ng mga ito sa labas ng CNPH dahil hindi naman ito dumaan sa CNPH Pharmacy. May pakiusap kabayan si Dr. Randolph Halgalado sa mga kaanak ng pasyente sa CNPH na dapat naman sana'y i-comply ang lahat ng mga requirements na hinihingi ng Department of Health upang walang bayaran sakaling magdi-discharge na ang pasyente sa CNPH. Binanggit nito na ang Camarines Norte Provincial Hospital Anya ay pampublikong pagamutan kung kaya't napakahalaga na ayusin ang mga requirements na ibinibigay ng kagawaran ng kalusugan dahil wala talagang babayaran ng isang pasyente na na-admit sa public hospital sakaling ito'y lalabas na ng pampublikong pagamutan. Yan ang balita para sa RMTV News Online. Ako si Lino Malabanan, ang inyong responsabling tagapagbalita.